Hello mga ka-travel! Ako nga pala si Jean, isa akong travel agent at a lady rider. Sa video na ito kasama ko yung tatay ko. Nagbakasyon kasi siya dito sa amin. Kaso nga lang, isang buwan lang siya gusto nang umuwi sa probinsya namin. Dito kasi sa amin sa Pampanga, wala siyang malilibangan. Sa amin kasi sa probinsya, mayroon siyang mga tanim, nagtatanim siya, maglalakad-lakad siya, at presko yung hangin doon. Pero kinausap ko pa rin siya na baka hindi ka lang sanay, baka masanay ka lang din dito. Pero ayaw na talaga niya dito. Kasi nga naman sobrang init talaga dito kapag March and April. Papunta na nga kami nito sa SM Clark. Doon kasi yung sakayan papuntang NAIA Airport. Galing sa amin, sumakay kami ng jeep papuntang Astro. Galing Astro, sakay ka ng tricycle, papuntang SM Clark. Pwede naman siyang lakarin, pero siyempre yung tatay ko kasi matanda na, hindi na siya masyadong ganun kalakas maglakad. Nasa bus na nga kami at dito tinatanong ko yung tatay ko kung talaga bang uuwi na siya kasi kung hindi, pwede pa naman kaming bumalik. Ayaw na daw niya talagang bumalik. Uwing-uwi na talaga siya. Yung flight pala namin ay 3 a.m. Pero gabi pa lang pumunta na kami ng airport dahil nga galing pa kami Pampanga at wala namang sasakyan na sa madaling araw. Kaya naman kinuha namin yung last trip galing SM Clark to NAIA. Sinadya ko kasi na maaga yung flight namin para makarating kami noon ng maaga at maliwanag na. Mahirap kasi magbiyahe sa gabi at lalo-lalo na kasama ko pa yung tatay ko. Kapag pala galing kayong Pampanga, papuntang NAIA, Manila, isang sakay lang, wala lang po problema na lipat-lipat kasi merong point-to-point na bus na Genesis. Pwede kayong sumakay sa SM Clark. At dito, tinanong ko yung tatay ko kung kailan siya babalik. Hindi daw niya alam kung kailan siya babalik. Mandar na nga ang bus, nasa 2 to 3 hours yata ang biyahe. Paggabi kasi walang masyadong traffic, tapos mabilis naman yung Genesis, kaya hindi nyo alalahanin kung malate kayo sa flight nyo. Yun nga lang, magbigay kayo ng 3 oras, dapat nasa airport na kayo. Nasa airport na nga kami at nasa wheelchair na yung tatay ko at ako naman nakahiga dahil maaga pa, kaya naman matulog muna kami sa airport. Sa mga oras na yan ay wala pa masyadong pasahero, konti pa lang kami, pero may mga maaga na rin pumunta. Siguro maaga din yung flight nila. Mainam na kasi yung mas maaga para hindi maiwan sa flight. Sa mga oras na to ay boarding na kami. May nakilala pala akong bata dyan. Ayan, dalagita siya. Magta-travel siya mag-isa. Ang lakas ng loob, no? Papunta siyang Tacloban. At ayan, nakikita nyo, yung tatay ko, sila talaga yung nagtutulak sa yung mga staff ng AirAsia. AirAsia pala yung sasakyan namin dyan. At sila talaga yung nagtutulak na sa tatay ko papuntang eroplano. Ayan, yung eroplano na sasakyan namin, AirAsia. Sa mga magfa-flight pala na may kasamang mga PWD, mga senior citizen, kailangan ilagay nyo dun sa ticket nyo na kailangan nyo ng special needs para pagdating nyo ng airport ay alam na nila ang gagawin, bibigyan na kayo agad ng wheelchair at i-assist na nila kayo. At dito nga ay nasa loob na kami ng eroplano. Kung makikita nyo, wala pa ganong pasahero sa likod namin kasi kami yung una. Yung mga senior citizen, sila yung maunang umakyat. At pababa naman mamaya, kami naman ang mahuhuli. Dito nga natatawa ako kasi tinanong ko yung tatay ko kung ano ang feeling ng nakasakay na sa eroplano. Alam nyo ba yung sabi niya? Mas maganda pa raw sumakay ng eroplano kaysa sa bus. Kasi yung bus ay sobrang galaw ng galaw. Pero yung eroplano daw ay parang wala lang daw. Tapos, sa bus daw, ang tagal-tagal daw makarating. Pero, yung eroplano ay 1 oras lang yata kami galing Manila to Tacloban. 1 oras at kalahati. Alam nyo ba, bilang isang travel agent, maganda talaga kapag isa kang travel agent. Kasi kahit emergency na flight ay makakamura ka talaga. Marami ka talagang makukuhang mura lang. Kasi nga, travel agent ka. May sarili kang portal. Anytime, pwede kang mag-book. At anytime, pwede mo rin malaman kung alin ang mura at alin yung naka-promo. Isang click mo lang, malalaman mo na kaagad kung anong airline ang pinaka-mura dahil access natin lahat ng airlines. Dito, lumipad na nga kami at alam nyo ba dyan, sobrang lamig sa eroplano. Touchdown, Tacloban Airport. Mamaya na kami bababa. Tatay ko doon. Mamaya na kami bababa kasi kailangan namin ng wheelchair. So, mamaya na kami bababa. Kami yung pinakahuling bababa. Sila, yun, nauna na. Wala na. Wala na. Nasa ka tayo?
Sabi ko nga kanina, kami ang pinakahuling bababa. Kada uwi talaga ako sa amin sa Leyte, lagi ko talagang sinasakyan na eroplano ay ang AirAsia. Kasi timing naman kapag nagbubook ako, ang pinakamura ay AirAsia. At dito, pababa na kami at nakikita nyo naman, inaalalayan talaga nila yung tatay ko. Sila talaga yung aalalay sa mga senior citizen. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo. At ayun na nga, nasa Tacloban na kami. Yan pala yung Tacloban Airport. Alam niyo ba na napakasarap sa pakiramdam kapag nakaapak ka na ulit sa airport ng probinsya nyo kasi alam mo na makakauwi ka na naman sa inyo dahil taon din ang bibilangin bago ako makakauwi. Dito na kami sa arrival at dahil wala kaming baggage na naka-check-in, tinatanong ako ng staff kung diretso ba daw kami sa palabas. Sabi ko, opo, palabas kami kasi wala naman kaming baggage. Kung makikita nyo, hanggang sa paglabas talaga namin ay yung mga staff talaga ng airport ang magtutulak sa mga tatay, nanay nyo, sa mga senior citizen or mga PWD. Nakasama nyong mag-flight. Paglabas nga namin ng airport ay mayroon na palang mga van na nakaparada doon at ito ay diretsyo na talaga to sa amin. Isang sakay na lang kami, nasa mga 4 to 5 hours ang bibiyahin, depende sa takbo ng driver ng van. Kaya naman salamat talaga sa Panginoon nung pag-uwi namin nito dahil wala talagang hassle nung pag-uwi namin, nung paghatid ko sa tatay ko sa probinsya namin. Dahil point to point, meron na agad sasakyan. Yan sa likod ko, yung mga van, bali carpool pala yan. Punuin muna bago kayo bibiyahe para mas nakaless sa pamasahe. Pamasahe pala namin dyan ay 400 bawat isa, pero ginawa kong 500. Magbigay din tayo ng consideration sa mga driver, konsuelo sa mga driver dahil wala ang hassle, 'di ba? At dito, umandar na nga kami. Mabagal pa lang sa una, pero sa katagalan, ay nako, sobrang bilis ni Kuya dito. Kaya ang bilis din namin nakarating. At ito talaga yung pinaka-best part kapag nakikita mo na yung karagatan na alam mong malapit ka na talaga sa bayan mong sinilangan. Napakasarap pagmasdan ang bayan na matagal mong hindi nasilayan. At finally, nakarating na nga kami. Welcome to Kabalian. Ha? At yun, finally, nakarating na nga kami sa aming bayan. Isang sakay pa ng tricycle, makakarating na kami sa aming bahay. Dito, kakainin muna kami sa may terminal kasi may mga kainan dyan. At kakilala ko pala yung tindera dyan. Kaya, alam mo, matagal din kami hindi nagkita. Kaya naman, sabi ko sa tatay ko, "Tay, andito ka na sa Kabalian. Welcome na." Ayan, hindi pa siya makapaniwala na sa Kabalian na siya. Pagkatapos namin kumain, sumakay na agad kami ng tricycle para makauwi na kasi mahaba-haba din yung biyahe namin. Kaya ramdam ko na yung pagod. Pero tatay ko, parang hindi man siya pagod. Pero alam ko, pagod na rin yan. Excited lang siya talagang umuwi. Ganyan pala yung tricycle sa amin. Maraming makakasakay. Alam mo ba, sa harap, parang dalawa yung makakasakay. Sa gilid, dalawa. At sa gilid, sa kabilang gilid, dalawa din. Welcome home! At ayun na nga, finally, nakarating na kami sa aming bahay. Nakikita nyo naman sa paligid ko, di ba? Napaka-presko. Ang sarap manirahan sa probinsya. Libre lang yung mga gulay dito. Kung masipag ka lang magtanim at meron ding mga pako dyan sa gilid-gilid, libre lang talaga. So ayun, nakarating na kami sa aming bahay, sa wakas. Ayan, happy na yung tatay ko. Nakarating na siya. So, ito yung bahay namin. Yan. Ay, pagod, biyahe. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching.